Hello mga mommies! This is Mommy Kath and welcome back to my channel. Alam nyo, habang nire-record ko tong vlog na to, kakapanood ko lang nung aking last na upload sa YouTube. Kasi, vinisit ko lang kasi wala lang akong magawa ngayon. So, nakita ko na yung last vlog ko 2 months ago na yung last upload ko. And doon din ako napaisip na ang tagal ko nang hindi nagva-vlog, nag-a-update. Marami nang nangyari doon sa 2 months na last upload ko. Mga mommies, medyo maiiba yung i-share ko sa inyong content. Bago ako magkwento doon sa medyo problema ko lately or yung mga pinagkakaabalahan namin lately. Si Prime pala ay nag-school na. Papakita ko sa inyo yung few clips. Pero ito ako ngayon, gusto kong mag-update din sa inyo kung ano yung mga pangyayari, life update, ganyan. And gusto ko din mag-share kung meron man sa inyo na same na pinagdadaanan sa akin. Syempre gusto ko rin makapag-share din sa kapwa ko. So, speaking of business naman, mga momshi, I'm happy to announce na ang Prime Nails po ay nasa Robinsons na. Robinsons Department Store Beauty Section. Yes, first press-on nails in the Philippines na nag-offer sa department store. Robinsons. So, tayo po ay nasa Robinsons Antipolo, Galleria, Ermita, and soon, piniprepare na namin, magkakaroon na din sa Festival Mall Alabang, and hopefully maraming branches pa ang maasikaso namin. Yung gusto kong i-share sa inyo is yung pinagdadaanan ko lately, yung mga pangyayari. Actually, month of August, medyo may mga problemang nangyayari in terms of businesses since nag-start kami ng expansion ng business for Robinsons. This video more on gusto kong mag-share ng mga pinagdadaanan ko din lately, and gusto ko rin kung may same kayong experience dito, please mag-comment lang kayo para at least alam ko kung ano yung mga gagawin ko, susunod kong gagawin or what. Kaka-29 ko lang, kaka-birthday ko lang last September. Nire-record ko tong video na to October 17. So, kaka-celebrate lang namin ni Prime ng birthday, and nag-celebrate kami ng birthday sa province namin. So, napadbad kami dun kasi diba nakwento ko din sa vlog na to na umuwi yung mama ko from Hong Kong, pero nakabalik na siya last October, October 9 siya ay bumalik na ng Hong Kong. So, ayun. Ang dami mga pangyayari mga moms, pero sisimulan ko sa September. September lahat kasi nangyari. Masasabi ko na yung August is super stress ko nun. Nawala yung Instagram account ng Prime Nails na disable for some reason. And tumagal to ng, let's say, almost whole August din. So, naapektuhan yung sales ng Prime Nails. Sobrang na-stress ako, na-depress kami. Syempre, doon kami kumukuha ng income namin. And wala pa yung pinaghirapan ko ng ilang taon na Instagram account, which is business account, brand account ng Prime Nails. So, email ako ng email noon sa Instagram para mabalik. To cut the long story short, halos whole month din yung 2-3 weeks din yun na disable, na wala ring pumapasok sa aming sales kasi syempre nagra-run kami ng Instagram advertisement, which is yun yung nakakatulong para mas lumawak yung reach namin. Pero yun, to cut the long story short din, since hindi naman ito yung pinaka gusto kong ikwento sa inyo, ayun, God is good talaga. Talagang pinag-pray ko ito palagi. Nabalik namin yung aming Prime Nails business Instagram account. And up and running na siya until now. So, thank you Lord na naayos po. So, after nung stressful month ng August, itong September, nung schedule na ng deliveries namin sa Robinsons, may nangyari kasi sa health ko. Specifically, first week of September, sumakit yung aking left breast. So, ang natatandaan kong nangyari is, araw-araw akong nag-e-exercise, pero wala akong suot na sports bra.
So, wala, talagang exercise daily. Siguro inaabot 30 minutes, 40 minutes to 45 minutes, ganun lang. Pero yung paulit-ulit na exercise na pinapanood sa YouTube, ganyan. Tapos may mga push-ups, ganun. So, yun yung unang naisip kong dahilan kung bakit kumirot yung left breast ko. Nagkapa-kapa naman ako, wala naman bukol. And then, nawala yun. Let's say, after 3 days nawala. Tapos, exercise pa rin ako na exercise, push-ups, jumping jacks, and kung ano-anong mga pinaggagaya ko sa YouTube para pumayat. Kasi nga po ako ay nagpapapayat kasi medyo, ayun, malaki nga ang aking timbang. Actually, ngayon, nabawasan ang timbang ko. Pero yun before, kung mapapansin nyo talaga and long time subscriber kayo mga mamshi, talagang tumaba talaga ako. And sobrang tagal ko nang gusto magpapayat and talagang gustong-gusto kong pumayat. That's why, ayun, nag-exercise ako, nagpa-fasting din ako, hindi na ako makain ng dinner. Parang pinaka-last na kain ko is 12 noon. Kung kaya ko 12 noon, pero minsan 2 p.m. late, pinaka-late na yung 2 p.m. na kain, tapos fasting ako. Yun lang yung natatandaan kong dahilan. So, pinagwalang bahala ko lang yun. And then, after ilang days, sumakit na naman siya. And yung kirot niya sobrang sakit, sobrang painful na tipong nahihirapan akong tumagilid sa pagkakahiga, tumayo, maglakad. And nung pangalawang naramdaman ko yung pain na yon sa left breast ko, nagkapa na ako and may nakapa akong malaking bukol. Malaking bukol na kaagad na feeling ko pamamaga. Yung feeling na parang may pigsa ka sa loob ng dede mo. Ganun po. Kapag pinisil ko yung bukol is talagang sobrang sakit. Hindi ko ma-explain. Siguro 9/10 kasi tolerable for me kasi malakas yung pain tolerance ko, I think. That's why i-rate ko siya 9/10. Nakapag-deliver pa ako nun kahit may bukol ako sa breast and masakit. Talagang dahan-dahan ng paglalakad, biyahe, kasama ko yung dalawa kong staff, si Rose and si Kim. Ayan. Sabi ko, hindi mo na ako magpapa-ultrasound kasi gusto ko muna tapusin yung deliveries namin. Whatever man kung ano yung lumabas sa ultrasound, kung may negative, at least tapos ko na lahat ng deliverables ko. Tapos ko na yung kailangan kong gawin for that whole week. Kasi medyo busy yung 2 weeks na yon na sumakit yung left breast ko. Bukod sa bukol, after 3 days na may nakapakong bukol tapos sobrang kirot, napansin ko na medyo lumulubog yung nipple ko doon sa breast ko kung saan makirot at may nakapaakong bukol. Lumubog yung nipple ko, yung retracted nipple. So, nag-search ako, syempre, bilang tayo naman pag may mga something, kakaibang nararamdaman, uso na ngayon yung i-google mo muna bago ka pumuntang doktor para magka-idea ka kung ano yun and kung ano yung nangyayari. So, ayun, na-search ko na isa yun sa sign ng breast cancer. Pero dasal ako ng dasal, sana hindi, sana walang makita sa ultrasound. And sobrang painful. From the day 1 na naramdaman ko yung sakit at may bukol, dire-diretso na yun. Walang araw na hindi sumakit yun. Lalo na pag kinakapa-kapa ako, dire-diretso na. At yung pinagtataka ko is malaki agad yung bukol na nakapa ko. Kasi alam ko nung sumakit ito, nung before September, nagkakapa-kapa naman ako. Pero wala naman akong nakakapang bukol. Or hindi ko lang masyadong nakapa ng maayos. Whatever it is, gano'n na siya kalaki agad. And sobrang painful niya. Doon nag-start sa pain, sa bukol na malaki, and sa paglubog ng nipple ko. Yun yung mga symptoms na naramdaman ko. And then sa ultrasound nga, nakita na meron akong lymph nodes or may kulani bukod sa bukol. Tapos ang bukol ay estimated na 2.5 cm na nakita sa ultrasound. 2.5 cm lang siya, kaya nagtataka yung doctors na napuntahan ko. 2.5 cm lang siya sa ultrasound, pero pag hahawakan siya, talagang malaki. Kung susukatin ng doctors na napuntahan ko, nasa 6 cm to 7 cm yung laki pag kinapak. Pero sa ultrasound, 2.5 cm yun
yung nakitang solid mass. So, ganun siya. After ultrasound, sinabi na sa akin nung OB, sa OB-GYN kasi ako una nagpunta. So, sabi niya, category BI-RADS 4, which is suspicious for malignancy. Sa mga hindi aware sa malignancy na term, suspicious na cancerous po yung bukol na yon. So, umiyak ako. Naiiyak ako pero sabi ko ayoko umiyak. So, paglabas ko ng clinic, kasama ko nun si Pao and si Prime kasi sinundo namin si Prime sa school. So, pagsakay ko ng e-bike, naka-e-bike kami kasi malapit lang yung clinic na yon sa bahay namin. So, pagsakay ko ng e-bike, tinanong ni Pao kung ano yung result and then doon na lang ako umiyak na umiyak. Hindi na ako nagsalita or nag-explain muna. Iyak na lang ako ng iyak habang dinadrive niya yung e-bike pa uwi. So, okay, pag uwi namin, nag-usap kami kung ano yung sinabi ng doctor na result. Hindi ako binigyan ng doctor ng kahit ano, antibiotic or kahit anong gamot sa bukol. Niresetahan niya lang ako ng pain reliever. Kasi sabi ko nga sa doctor, sobrang painful niya talaga. Kahit hindi pisilin, masakit. Talagang pumipintig na sakit na feeling ko palaki ng palaki. Which is yun yung nangyari. Week by week, palaki siya ng palaki. Pamaga siya ng pamaga. Tapos, week 2 ata or after a week, ayun, napansin ko na medyo mapula na yung part ng may pamamaga. And lumulobo na siya talaga. Sobrang sakit talaga. After nung ultrasound ko, mas sumakit siya. Balik pala tayo dun sa doctor. Sabi pala ng doctor, nirecommend niya ako sa isang surgeon doctor, and sabi is, kailangan ko daw magpa-biopsy. So, yun yung makakapag-determine kung cancerous yung bukol or hindi. Pag hindi, lalabas lang benign ang tawag. Pag cancerous, malignant. So, marami na pumapasok sa isip ko noon, kaya ako talagang nag-breakdown at umiyak noon. Sabi ko pala sa doktor ko, Dok, ano pong gagawin? Akala ko kasi may makikita lang na parang may nana sa loob, tapos nag-search kasi ako sa YouTube, tapos pwede lang yun na parang i-drain lang gamit yung karayom syringe, i-drain lang. Nakita ko kasi yun, pero hindi yun yung case ng sa akin kasi solid mass yung nakita. Kaya sabi niya, in case, sabi niya, bata ka, sabi ng doktor sa akin, bata ka pa, magdasal ka, lakasan mo loob mo. Sabi ko, Dok, ano pong gagawin pagka nag-positive na cancerous? Sabi niya, tatanggalin yung breast, tapos iki-chemo, which is, doon ako natakot kasi hindi ko inimagine na tatanggalin yung buong breast. Wala akong idea na ganun kalala yun. Ang alam ko lang iki-chemo, makakalbo, syempre effect ng chemo, pero yung ina-expect kong sasabihin niya is tatanggalin lang yung bukol sa breast, pero hindi ko in-expect yung sinabi niya na tatanggalin yung buong breast na affected, and then yun, magki-chemo. Yun, pag uwi ko, sinearch ko na. And so, sumali ako agad sa Breast Cancer Warriors group sa Facebook para at least alam ko kung ano tong dinidil ko, kung ano tong kailangan kong i-expect. And ayun, nagbasa-basa ako doon, may mga negative, positive. Talagang, nung after ultrasound ko, sinearch ko na kung ano-ano nang sinearch ko about breast cancer, kung ano-ano nang pinanood ko, tamang gamutan, or kung anong kailangan i-prepare, ganyan. And ayun, dumating na yung araw na pumunta na kami sa surgeon. Nagpatun kami, unang surgeon na, actually pangalawang doktor after OB kasi, tapos ayun, nirefer kami sa surgeon. And doon mas bumigat lahat after ko ng check-up sa surgeon, kasi doon niya sinabi na kinapa niya nga yung bukol, tapos sabi niya kailangan daw i-biopsy, and yung option ng biopsy is needle biopsy, which is tutusukan yung
bukol, kukuha ng samples, mga 7 to 9 na tusok and samples, ayan. And then, yung pangalawang option is yung excision biopsy, which is yung parang operation, tatanggalin, hihiwaan yung breast, tatanggalin yung mismong bukol, tapos yun yung i-examine. Which is, sabi niya, mas accurate daw si excision biopsy. Kasi si core needle biopsy or si needle biopsy, pwedeng hindi matamaan yung mismong bukol. So, pwedeng walang makita sa result, wherein baka meron talagang cancerous na bukol pero hindi lang natamaan ng needle. So, mas gusto niya yung excision biopsy na makikita yung mismong bukol kasi yun na mismong bukol yung i-examine. Which is, syempre, mas mahal. Well, mahal yung core needle biopsy kung i-estimate niya is around 7 to 10K. And yung excision biopsy, which is yung kukunin yung bukol, tatanggalin yung bukol, maabot ng 30K. So, sabi ko, pag-uusapan namin, syempre ayaw namin ipagawa agad. Gusto namin pag-usapan muna, mag-research ko ano bang mas better. So, hindi muna ako nagpa-biopsy that day. And, sabi pa pala nung surgeon na yon na yung bukol ko daw, yung case ko daw, since may kulani ako, posible daw na pag lumabas na cancerous daw is stage 3 agad. Dahil sa nakita niyang laki ng bukol, posibleng mag-positive yung kulani na pag stage 3 kasi, yun na yung magsa-start na kumalat yung cancer sa katawan. So, medyo ang bigat lang ng mom. Pasensya na kayo kung mabigat yung video na to. Paglabas namin hospital, gabi na kasi nun. Siyempre naiyak ako, pero pinipigilan ko na umiyak kasi na-search ko na bawal ma-stress, bawal na umiyak kasi yun ang mas nakakapagpalaki ng bukol, nakakapagpahina ng immune system. So sabi ko hindi na ako iiyak, pero naiyak na ako noon. Naiiyak ako, gusto kong umiyak na umiyak, pero ayun, yung partner ko, kasama ko si Paolo, siya yung umiyak nun that time. Sabi ko wag siyang umiyak kasi naiiyak din ako, and sabi ko okay nga ako, wag siyang umiyak. Sabi ko wag kang umiyak, tingnan mo okay ako. And yun, gusto ko ipakita sa kanya na malakas ako, lalaban ako kung ano mang resulta or ano mang pagdaanan ko. And sabi ko wag siyang umiyak. So ayun, after nung check-up namin, syempre pinag-iisipan namin kung saang ospital. May times pagdating sa bahay, may isang araw na sobrang sakit na nung nararamdaman ko sa breast. Hirap na hirap kasi ako talagang tumayo, bumiyahe, kahit ano, matagtag, maglakad, kahit anong galaw, hirap na hirap ako. Kaya natigil din ako sa paggawa ng nails. Buti na lang nandyan yung mga staff ko, sila yung nakakatulong ko para mag-operate pa rin yung aming business kahit may iniinda akong sakit. And then, naalala ko na lang one day lang na dun ko binuhos yung sobrang iyak ko, sobrang worries ko, na dasal ako ng dasal. Sabi ko, hindi ko question si Lord. Lord, bakit ako pa? Or bakit ako nagkaganito? Never siyang sumagi sa isip ko. Ang pinaka natatandaan ko lang na lagi kong dasal, Lord, natatakot po ako. Tulungan mo po ako kasi natatakot ako. Ayun, yun lagi yung dasal ko. Never ko. Siguro, nagbigay din lakas ng loob sa akin yung pag-join ko sa group na yun ng mga lumalaban sa breast cancer warriors and survivors. Nag-boost yun ng mindset ko na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Hindi lang ako, maraming nagkakaganon and lumalaban sila. And yung family ko ay nakasuporta sa akin at kasama ko na nagdadasal. At yung faith ko ay hindi matitinag. Yun ang panglaban ko. sa anumang negative na maisip ko o maramdaman ko.
So, isang beses yun, umiyak ako ng umiyak and nakita yun ni Paolo, yung partner ko. And syempre, alam ko na nahihirapan din siya. Kasi ang hirap i-absorb kung ano man yung nangyayari. Isang beses lang yun, sabi ko, ibubuhos ko yung iyak ko, lahat ng fear ko na nararamdaman ko na isang araw lang. Hindi ko naiyakan ng ganun. Sobra iyak ko talaga. Mag-isa lang ako sa kwarto nun. Then, doon ko binuhos lahat ng takot ko. Nagdasal ako. And then, nag-decide kami na pumunta ng lahat to nangyari September. Siguro, yun, second week of September, nag-decide kami pumunta sa third doctor. Pa-third opinion kami sa dito lang din, malapit sa amin. Ibang hospital naman. Ibang doctor naman. Kasi syempre, medyo ang bigat i-absorb nung sinabi nung surgeon, doctor. So, syempre, magigets nyo naman ako. Di naman lahat isang doktor lang. May mga second opinion, third opinion, fourth opinion, o kung ano pa man. Basta, kung saan ka komportable. So, nagpa-opinion ulit kami sa isa pang doktor. Ang dami doktor actually na napuntahan namin. Hindi lang 3. So, sa doktor na yun, syempre nag-inquire din kami kung magkano dun sa hospital na yun, yung biopsy. And then, kinapan na nga uli ng doktor. Tapos, iba naman yung sinabi ng doktor na to. Well, sabi ng doktor na to nga, na pag kinapa, nasa 7 cm yung tansya niya. And pag nakita niya yung ultrasound ko, maliit lang daw yung nakita. Pero pag kinakapa, malaki. So, dun sila nagtataka. And sinabi namin na second surgeon na siya. Second opinion namin. Sabi niya naman, hindi niya sinasuggest yung sinabi nung first surgeon, which is excision biopsy, kasi hindi daw pwedeng galawin yung bukol or tanggalin ng ganun-ganun lang. Dahil bukol daw yun, mahirap daw tanggalin yun ng ganun-ganun lang. And may mga risk. So, gusto niya yung core needle biopsy. Yun yung suggestion niya. Which is sa hospital na yun, pag pinagawa namin ang core needle biopsy, nasa 25,000. Parang doctor's fee pa lang. So, parang aabutin ng 25,000. So, syempre, nagtanong kami kung saan anong best option namin. And yun, syempre, umalis na kami sa hospital na yun nang hindi ako nagpapabiopsy dahil nga may kamahalan talaga. And wala naman kaming ganun upfront na pera para sa biopsy. Syempre, may mga kailangan pang paghandaan. So, after nun, same day, nagpunta naman kami ng East Avenue. Same day nun. So, pangatlong surgeon doctor. And yung doctor na to is cancer surgeon. So, sa doctor na yon sa East Avenue naman, same yung opinion niya kay surgeon number 1, which is dalawang option, needle and tanggal ng bukol. Which, sabi niya rin, may chance na yung sa pag-needle biopsy is hindi matamaan yung bukol. Pag excision biopsy, pag nakita niya yung bukol, mas accurate. Mas accurate kasi yung bukol mismo yung in-examine. So, same. Pero ang pinagkaiba lang dito sa doctor na to, yung doctor na to, third surgeon doctor ko from East Avenue, nagreseta siya ng antibiotics. Kasi sila na yung nakakita mismo sa breast examination, sa pagkapa nila na maga siya. So, gusto niya paimpisin muna yung maga bago gawin yung biopsy para mas accurate. So, yun yung ginawa namin. So, bumili kami ng antibiotics, ng pain reliever, and then ininom ko siya for 7 days yun. Pero after 3 days lang ata to 4 days, feeling ko hindi naman lumiliit yung pamamaga. So, talagang medyo nag-aalangan na akong mag-intay pa. Sabi ko sa partner ko and sa mama ko, gusto ko nang pumunta ng hospital. Pang-apat na doctor ko na, surgeon. Yung doctor na yun, kinapaka pa niya. Naguguluhan sila. Lahat sila naguguluhan. Bakit pag kinapa nila,
ang laki, pero sa ultrasound, ang liit lang nung nakita. So, yung fourth doctor na yon, ang sabi niya sa akin, ituloy ko lang yung antibiotics and gusto niya ipaulit ko. Kasi marami nang nangyari marami na rin akong doctor na napuntahan and yung ultrasound ko parang weak na. So, sabi niya, ipaulit mo nga kasi medyo magulo. So, and magpa-mammogram ka na din. So yun, pinaulit namin yung ultrasound and mammogram. Medyo matagal lang yung process noon, kaya kami natagalan. Kasi yung ultrasound and mammogram kailangan i-schedule and medyo matagal yung schedule nung tinawag namin. Nagawa ko ultrasound, mammogram. Sobrang painful. Doon nag-start yung talagang mas painful pa sa naranasan kong pain. Kung yung pain na yun 9/10, siguro after mammogram naging, kung i-rate ko 12/10. Kasi sobrang sakit talaga. Kahit mataas pain tolerance ko, sobrang sakit. Hindi na ako makapaglakad noon. Na wheelchair na ako noon after mammogram kasi sobrang sakit ng mammogram. So, after kong mammogram, talagang halos sumisigaw na ako sa procedure ng mammogram. Kasi iniipit nun yung breast. Iipitin pa ganyan, pa ganito ng machine na mabigat. Sobrang sigaw ko kasi yung tipong alam mo, masakit na iipitin pa ng ganon. Doon nag-start mamaga yung aking breast ng dumoble pa. Dumoble maga na as in mas malaki na kaysa sa kabila akong breast and talagang iba na yung pamamaga niya. Mabigat siya. Hindi ako makalakad, makagalaw na maayos kasi feeling ko may something sa loob na malaking pigsa na anytime puputok, parang gano'n na may parang sugat sa loob akong nararamdaman every time nagagalaw ako. Yun ang effect sa akin noon after kong mammogram and another ultrasound. Sobrang painful. After ko noon, so, sabi ko, paano pa ako mababiopsy na to? Sobrang magang-maga na yung breast ko. So, habang nagpapagaling ako, nag-aantay kasi may mga schedule yung doctor. So, bago ako bumalik doon, pumunta muna kami sa province habang pinapahupa ko yung maga. Kasi kinukumpleto ko pa yung antibiotics. So, sa province kami bakasyon ng kaunti, mga 1 week. Almost 2 weeks din kami doon. Medyo na-clear yung mind ko kasi wala akong signal doon. Province na province kasi siya. Tatawid ng Taal Lake. As in, nakapagpahinga ako, na-clear yung mind ko, yung sa sarili ko, na naging maaliwalas yung pakiramdam ko. Kasi medyo nabawasan yung pain doon. Kasi wala na akong ginagawa doon Higa, upo na lang, and hindi na ako nagbe-business. Tinigil namin yung business noon. Kahit mahirap, syempre kailangan financially din. Pero natigil yung aming production. Naka-vacation yung online stores namin. And wala. Sabi nga ng mga kamag-anak namin, ano bang uunahin ko, yung business ko o yung kalusugan ko? Syempre, mas priority ko yung kalusugan ko para at least mas mag-function ako ng maayos sa business at makafocus sa business pag hindi ko iniisip na naisakit ako. Pag okay ako and okay yung health ko. So, ayun, tiis muna. Wala kaming business nun. Kasama ko ang mama ko, si Pau and si Prime. Si Pau kasi nag-online, food business din siya dito sa aming village. So, natigil din as in. Lahat ng pera namin, puro palabas. Sobrang hirap din financially. And, nung nasa province kami, yun nga, doon na-clear yung mind ko dahil medyo nabawasan yung iniinda ko na pain. Doon ako nag-continue ng medication habang pinapahupa ko yung pamamaga. Katulong ko yung aking relatives. And isa rin na hindi na ako nakakapag-search kasi dito, nung nandito ako, search lang ako ng search araw-araw, buong araw. Syempre, kaka-search ko, mga negative yung nababasa ko about sa breast cancer, sa condition, ganyan, and so on. So, doon, wala akong internet. Talagang nagkaroon ako ng peace of mind and lakas ng loob. So, after namin sa province, bumalik na kami dito sa Rizal. And
pagbalik namin dito sa Rizal actually, unti-unti nang humuhupa. Doon sa province pa lang medyo, dahil may mga medicine din ako tinitake doon. And nagpatingin din ako doon. Unti-unting humuhupa yung pagbigat ng dibdib, pamamagain yung pain. Unti-unti siyang lumiit yung swelling ng aking left breast. And pag uwi namin dito, pagbalik namin, ready na akong ipa-biopsy. So, ito na yung kinukwento ko ngayon. Nakapagpa-biopsy na ako. Although, pinaulit ko pala yung ultrasound ko. So, may 3 na akong ultrasound. Yung pinaka-last ko, itong recently, this October lang, pinaulit ko yung ultrasound ko para at least pagbalik ko, pag binayopsy ako, meron na akong maipakitang resulta ng ultrasound and mammogram. Kasi nga yung ultrasound ko, ilang weeks na yung lumipas. So, gusto ko updated. And gusto ko makita kung lumiit ba yung buko, lumaki, ganyan. Actually, yung nakita sa ultrasound ko, before ako i-biopsy, same pa rin. 2.5 yung bukol sa ultrasound, may kulani pa rin, and maga pa rin siya. But this time sa ultrasound, may nakita na nana sa loob. So, clear yung inilagay na may abscess or may nana sa loob. So, nung nagpunta na ako sa doktor, nag-iintay kami ng result ng biopsy kasi ngayon ay ika-4 na araw na namin after biopsy. Ang ginawa sa akin is ultrasound guided core needle biopsy. Talagang in-specify ko sa doctor and idiniin ko na gusto ko sana yung ultrasound guided, which is yun din yung nabasa ko sa group na sinalihan ko. Dahil nga may pamamaga yung dibdib ko, pag ultrasound guided, makikita nila kung saan mismo sila tutusok. So, ito kasing dibdib ko hindi ma-determine, lalo na sa last ultrasound ko, hindi ma-determine ng radiologist yung pinakabukol unless hindi siya i-ultrasound kasi nga, paano kung pamamaga lang? So, sabi ko, Dok, may chance po ba na yung nakakapako is pamamaga? Sabi niya, oo. So, napapalibutan ng nana or pamamaga yung pinakabukol. That's why, ang ginawa sa akin is ultrasound guided core needle biopsy. Sabi nga ni Sir John na nag-conduct sa akin nun is ipagdasal ko daw na may makita daw kasi kung negative, posible na ipaulit. And gusto niya, pag pinaulit, yung bukol na mismo yung tatanggalin. So, sabi rin niya, pag nag-positive stage 3B na daw kasi ganito na daw yung kalaki. And may open wound pa ako. So, ayun, sobrang sakit ng core needle biopsy. Talagang napapasigaw ka ng bahagya bawat tusok. Kahit may anesthesia, hindi ko alam. Siguro dahil magain, masakit pa rin pag dinidiinan yung sa breast ko. Sobrang sakit, pero ayun, thank you Lord nakaraos sa biopsy. And syempre, after biopsy, hindi naman nawala yung pananampalataya namin, ako at ng family ko. Sana negative ito. Pero sabi kasi nila pag nag-negative, mas pinaka-sure na halimbawa kung kailangan man operahan or tanggalin yung bukol, i-examine ulit yun. Yung iba daw kasi pag natatanggal yung bukol, nagpa-positive sa unang biopsy, negative sa pangalawa, nagpa-positive na cancerous. Pero syempre, dasal lang, hindi pinagkakatiwala ko kay Lord ang lahat. Lagi ko lang dasal naman, Lord, sana bigyan niya ako lagi ng lakas ng pananampalataya, isip, katawan, lakas ng loob. At wag akong matatakot dahil lagi ko lang iisipin na kasama ko lagi si Lord. Si Lord ang number 1 great healer. And siya lang nakakaalam ng lahat na kung ano man yung lumabas na result. Pinagdarasal ko na lang na sana, syempre, nandun sa prayers ko na sana negative, pero kung ano man, sana hindi ito malala at ma-cure ako at gagawin ko kung ano man yung treatment na kailangan para talagang gumaling ako and maging okay na ulit ako, walang iniisip na bad health and makapag-function ulit ng maayos ang normal. Kasi simula nung itong mga nangyari, hindi na ako naggagawa ng nails even from the province kung bumalik kami dito kasi bawal na nga kasi nga may expose ako sa chemicals pag nagpe-paint ng nails. And syempre hindi rin ako pwedeng gumalaw-galaw dahil kailangan kong magpagaling
minsan sumasakit pa rin yung pinagtusukan ng biopsy, yung mismong breast ko, may kirot pa rin talaga. So, pahinga lang muna ako, which is medyo hindi ako sanay kasi nga gusto kong magtrabaho kasi sanay ako pagigising ako, work ako agad for our business. So ngayon, grateful ako kay Paulo. Siya yung tumutulong sa akin sa business, sa bahay, naasikaso niya kami ni Prime. So sobrang thankful ako kay Paulo. Ayun guys, yun na lang muna for now. At i-update ko kayo sa mga susunod na mangyayari. Syempre, sana makapag-vlog na ulit ako. I-update ko kayo para kung meron man dito na same na pinagdadaanan na kagaya ko, magkakaramay tayo dito at magtutulungan tayo sa ano man yung mga experience natin. Lagi tayong magdasal, wag mawawala yung pananampalataya. Ako, everyday ako nagro-rosary, talagang every Sunday complete family kami nagsisimba, and hindi lang yon, talagang full of trust, believe in God, trust in God, and talagang mahal na mahal tayo ng Diyos at mamahalin din natin siya. Mananampalataya lang tayo. Never lose hope and faith. So, stay strong sa atin mga momshi, and ano man pinagdadaanan natin, idalangin natin kay Lord. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin. Keep safe mga momshi. See you on my next vlog.